ito ho ang mensahe ng Panginoon. Proverbs chapter 3 verse 11 to 12. Okay? Ito ho ay, kanina ho sa introduction natin, pinapiyawan ko na, ito ay tungkol sa pagpapalaki ng anak. So praise the Lord, may mga nandito kabataan, bahagi nyo ito kasi someday magiging mga magulang din kayo. Okay ho, pinamagatan ho natin, Proverbs chapter 3, verse 11 to 12, ito ang mensahe ng Panginoon, accept God's discipline and correction. Amen ba tayo dyan? Amen. May mga tumatanggap pa ba dito ng disiplina? Amen. Ano ho ang masarap? Yung disiplinahin mo ang sarili mo o disiplinahin ka ng iba? Ayan, dito sa side na to, disiplinahin ng iba. Medyo doubted tayo sa ganun. Kasi pag sinabi mo disiplinahin ka ng iba, alam mo sa totoo lang, masakit yun. Ama? Pero ang hirap din naman na disiplinahin mo ang sarili mo by your own. Mahirap din yun. Kaya mas maganda nagtutulungan. May mga tao na hindi kaya disiplinahin ang sarili nila, kaya didisiplinahin sila ng iba. Praise the Lord, ngayong araw na to, tingnan natin kung ano ba talaga ang motibo ng Proverbs, bakit niya sinabi ito. Meron niyang pinaka-highlights. Tingnan natin. Basahin muna natin. Proverbs chapter 3 verse 11 to 12. My son, do not despise the Lord's discipline and do not resent His rebuke. Okay, sabi ng unang phrase, sabi dito, mga anak, huwag ninyong ano yung word na despise? Baliwalain, isang tabi ang pangaral ng Diyos o yung kanyang disiplina, and do not resent His rebuke. Ano yung word na resent? Ibig sabihin, huwag kang magtampo. Huwag kang sumama ang loob kapag ikaw ay tinutuwid. Ang totoo yun agad ang response ng mga kabataan ngayon. Pag may nagtuwid sa kanilang leader, pag may nagtuwid sa kanilang magulang, ang response ng anak, taliwas agad sa sinasabi ng Bible. Kasi pagka dinisiplina mo ang isang tao, ang response niya, automatic yan. Magtatampo. Pangalawa, papalagpasin sa tenga. Mga kapatid, pag disiplina, huwag nyo ipapalagpas sa tenga. Papasukin nyo sa puso para magkaroon ng manifestation, magkaroon siya ng bunga. Kaya lang may nagturo sa atin, hindi yun. Pag may narinig ka, palagpasin mo lang sa tenga. Ang mga bagay na mabuti, hindi yung pinapalagpas sa tenga. Saan pinapapasok? Sa puso. Kaya lang pangit, lumabas, praise God. Maganda, pumasok, pinalabas pa rin, sayang. Okay. Mga tatay at nanay na may anak pa maliit, panahon na para makita nyo kung paano ba talaga at ano ang mga dahilan. Daming dahilan, sa totoo lang nasa 7 ito, pero bibigyan ko lang kayo ng 5. Ang dami po, sa totoo lang. Okay. Because the Lord discipline those He loves. Okay? As a father, the son He delights in. Basahin natin sa Tagalog, para malinaw. Aking anak, ang saway ni Yahweh ay huwag mong mamaliitin. May impact ho ang saway ng Diyos. So mamaya, bago natin daanan yung saway ng Diyos, siyempre meron tayong tinatawag na mga magulang sa lupa. Sabi dito, at ang kanyang pagtutuwid ay huwag mong itatakwil. Pagkat lahat ng mahal niya ay itinatama ng daan, tulad ng anak na minamahal, sinasaway ng magulang. Alam mo, sa totoo lang nung kami mga bata pa, hindi rin namin maunawaan kung bakit kami dinidisiplina ng aming mga magulang. Pero nung kami na naging magulang, hirap na hirap kami ipaliwanag sa mga anak namin, anak, kaya ka dinidisiplina dahil ganito. Ito yung purpose namin, hindi rin nila maunawaan. Ibig sabihin, hindi madaling ipaunawa sa tao kung bakit dinidisiplina. Tama? Magkaiba ho ang pagtuturo sa parusa. Mamaya alamin natin kung bakit magkakaiba ang parusa sa pagtutuwid. Magkaiba. Okay. Pagkat lahat ng mahal niya ay tinatama ng daan. Okay. Kaya ang ating mensahe accept God's discipline and correction. Ang pinakamahirap tanggapin, ang pinakamahirap na unang step na gagawin natin, yung tumanggap ng pagtuturo. Mga kapatid, sabi ng tanong, bakit sa panahon natin ngayon, unti-unti nang nawawala ng kabuluhan ang salitang disiplina o pagtutuwid? Bakit po? Kasi may batas na. Pero may batas din si Lord. Sabi ng Kawikaam, paluin mo. Sino maglalaban? Sino ngayon ang highest authority? Yung Biblia o sila? Yung pastor, pag pinalo ko, sabi, kukulong daw ako. Huwag mo paluin dito. Maga-maga naman talaga. Paluin mo sa tama. Okay? Saan na tayo? Bakit ito nawala ng kabuluhan? Dahil pati ang Biblia pinakialaman ng mga gumagawa ng batas. Sinaklawan nila to. Okay? So, ganun pa man, naniniwala din ako maganda din ang motibo ng pamahalaan. Kaya lang dahil
dahil ang nangyayari sa ating society ho ay meron nung mga masasamang espiritu, kaya ho lumabo yan. Pero tingnan nyo ang sabi dito. Sabi ho sa Hebreo chapter 12 to 5 to 8, saka Proverbs, magkaugnay lang ho yan. So sa Old Testament, tinuro ho kung paano disiplinahin ng bata, ganun din ho sa Hebreo. Ito ho yung kanilang footnote yan. Sabi dito ho, discipline was common term for raising a children. Okay? So pag walang disiplina, wala ho yung dulo. Nakikita niyo po ba ang kaibahan? Pastor, gusto kong i-raise yung anak ko, pero hindi ko siya didisiplinahin. Maling pagpapalaki yun. Kasi ang tamang pagpapalaki, ang tamang pagpapalaki ng anak, kailangan may disiplina. Sabi dito, discipline was common term for raising children through, number one, instruction. Ang pagdidisiplina pala po, ang pagdidisiplina, gamit minsan mo yung ating mga, pangaral. Bibig, ginagamit natin. Pangalawa, training. Kaya pala, pag tayo ho ay nagdidisiplina, teka, mali ang ginawa mo, ganito dapat, so disiplina na pala yun. And correction. Yan. Kaya lang, lumalim ng lumalim sa atin, sa mga probinsya, isa lang ang alam nila pag disiplina, palo. Isa lang ang alam nila pag disiplina, kailangan masaktan. Hindi ho, maraming paraan ng pagdidisiplina. Okay, so biblical tayo ngayon, yun ang ating aalamin. So, why does God discipline us? Okay? Isang pinaka-main reason kung bakit tayo dinidisiplina ng Diyos ay dahil ito. Sabi dito, why does God discipline us? He is a good father who wants what best for His children. Ayan. Yan ho ang motibo ng Diyos kung bakit daw tayo ho dinidisiplina. Para mailabas yung mga bagay na the best sa atin. Kaya lang, ang tanong ko ngayon sa mga magulang na nandito ngayon, bakit nyo dinidisiplina ang anak nyo? Sagot. Para mapabuti. Pasok. Pareho kayo ng motibo ng Diyos. Ano pa po? Bakit nyo dinidisiplina ang anak nyo? Pastor, kasi trip ko. May mga magulang ba dito at pinagtitripan yung anak? Walang ginagawa yung anak, paiiyakin. Tapos nung umiyak na, tahan! May mga ganun tao ha. Sana wala dito. Sabi dito ho, tinuturuan, tinutuwid ng Diyos sa kanyang mga anak bilang mabuting ama dahil gusto niya makita yung the best na makabubuti sa kanilang anak. Okay. According ho yan sa God question ORD. Yan. Number one, reason kung bakit kailangan tayo magpadisiplina sa Diyos. Sabi dito, God discipline us because He loves us. Mga kapatid, tinuturing niyo pa ba pag-ibig ang pagdidisiplina sa mga anak? Ang mga anak dito, sa totoo lang ho, hindi nila alam, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina pa, hindi namin maunawaan nung bata pa kami, na ang pagdidisiplina ng magulang ay pag-ibig pala. It is a symbols of love. Simbolo pala ng pag-ibig ang pagdidisiplina. Okay, basahin natin. Hebreo chapter 12 verse 5, sabi dito ho sa headings po niyan, Ama natin ng Diyos. Alam niyo ho bang mayroong impact yan? Mamaya yung word na Ama, papaliwanag natin. Okay? Nalimutan na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Mga salita nagpapalakas ng loob. Anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon at huwag kang panghihinaan ng loob kapag ikaw ay dinidisiplina. Ano ngayon ang part mo? May nararanasan ka bang disiplina ng Diyos? Kung wala naman, abang-abang ka. Kasi sa tagal pa natin dito lalakad bilang mga tao, may time na pagkakamali talaga tayo. Tama po ba? Amen. Pero ang mensahe ng Diyos na una na once na ikaw ay dinidisiplina ng Diyos, ang sabi ng Bible, huwag mo daw baliwalain. At huwag kang panghinaan ng loob kapag ikaw ay dinidisiplina. Alam ng Biblia kung paano ang nararamdaman ng isang taong dinidisiplina. Number one, pinanghihinaan ng loob. Ako, yari dito. Meron ba dito mga kabataan, dinidisiplina ka ng magulang mo? Talagang pinanghihinaan ng loob. Kahapon, may nagpatuloy na pastor, siya daw yung uri ng tao na pag sinabi niya, gagawin niya. Sino dito ang mga magulang na ganon? Pag sinabi ko, ito ang gagawin ko. Mga magulang, huwag kayong magsasabi sa anak mo na pag ginawa mo to, papaluin kita, tas wala ka namang ginawa. Tatandaan yan ng anak mo. Ang tawag doon ng anak, it's a prank. Anak, pag ginalaw mo yan, papaluin kita. Ginalaw, hindi mo pinalo. Ang sabi ng anak mo, Mommy, it's a prank. Alam na nila yun. Alam na nila. Sa YouTube, ang dami na sa TikTok, alam na nila yung mga salitang prank. Kaya bilang magulang na Kristiyano, pag may sinabi ka, tayuan mo.
dapat gawin mo. Pag ginalaw mo yan, papaluin kita. Pag ginalaw, paluin mo. Para magtanda siya, hindi pala prank. Legit. Huwag na huwag kang magbibitaw ng mga salita na possible o hindi mo matayuan. Iisipin mo muna, pag mag-release ka ng bagay, lalo't anak mo ang kausap mo, at ikaw yung magulang, kailangan manatili yung authority ng magulang sa anak. Pag nawala yun, wala na. Nonsense na. Ang bahay, magiging magulo. 2 season sa bahay, take note. Unang season sa bahay, season of war. Sa bahay mo nag-uumpisa ang pinakamalalang gera. May gera dyan, 2 gera. Una, spiritual battle. Pangalawa ho, relational battle. Diyan nagmumula ang 2 gera na yan. Then, pag yan ho ay napagtagumpayan ng bahay, anong pangalawang season? Season of peace. Magkakaroon ng pangalawang season sa bahay, season ng kapayapaan, season ng pagkakaisa, dahil bakit nagtagumpay sa gera. Mga kapatid, tandaan nyo, sa bahay nagsisimula ang pinakamatinding gera. Spiritual battle, kaya ang mga magulang, iluhod nyo lagi ang anak nyo. Lalo na ho, pag nagbibinata na, iluhod nyo yan. Nagdadalaga na, iluhod nyo yan. Dahil sila din mismo, bilang tayo, hindi rin nila kaya. Alam nyo si David, kahit si David ho, si David na yung parang sabihin natin, grabe yung pananampalataya sa Diyos, pero hindi pa rin niya kinaya. Tandaan nyo mo, hanggat may laman ka, may time na hindi mo kaya. Bakit po? Mahina ang laman. Okay? Asa na? Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niyang mga anak. Ano daw ho ang unang reason? Bakit dinidisiplina ng Diyos? Dahil mahal ka niya. Pastor, kagagawa ko lang ng kasalanan noong nakaraang araw, nakagawa ko ng buong linyong kasalanan, pero wala naman ako napala kay Lord. Wala naman disiplina sa akin ng Diyos. Kapatid, ang kailangan mong i-question sa sarili mo, anak ka ba talaga ng Diyos? Dahil sabi ng Biblia, hindi ka makakalagpas sa Diyos pag may ginawa kang mali, ang kasunod ng disiplina. Parang katulad ng mga magulang natin. Ang mga magulang mo dito na disiplinaryan, may pinapalagpas po ba kayong kasalanan? Mga magulang na yan, wala daw silang pinapalagpas. Mga magulang yan sa sanlibutan, how much ang Diyos sa langit? Mga kapatid, hindi ka magkakasala kapag tatayuan mo ang iyong posisyon bilang magulang. Okay, sa Kawikaan, ito sabi, aking anak, ang saway ni Yahweh ay huwag mong mamaliitin, at ang kanyang pagtutuwid ay huwag mong itakwid. Okay? Pagkat lahat ng mahal niya ay itinatama ng daan, tulad ng anak na minamahal, sinasaway ng magulang. Ang Kawikaan ho, sinusumulat ho niyan si Solomon, ito ho ay related sa kanyang buhay. Si Solomon ho ay isang tao ho, nagkamali, nagkasala, at matindi ho ang pagtuturong ginawa sa kanya ng Diyos. Kung paano nakita ni Solomon nung nagkasala yung tatay ko, tinuwid siya ng Diyos, it means mahal ng Diyos si David. Dahil ang claim ng Diyos, anak kasi kita. Okay? Ganon din na nangyari kay Solomon. Nung na-realize niya yung mga ginawa niyang kamalian, ito rin ho nangyari sa kanya. Lahat ng mahal niya ay itinatama ng daan. Pag walang pansin mula sa Diyos, kapag gumagawa ka ng mga bagay na taliwas, pero walang pansin na nangyayari sa iyo sa Diyos, dapat i-question mo, Lord, ano po ba ako sa iyo? Pwede mo i-question yon. Okay? Pangalawa, sabi dito ho, God discipline us because we are His children. Mga anak tayo ng Diyos, kaya ho, dinidisiplina niya tayo. Huwag niyo kakalimutan yung headings kanina. Ayan, ama natin ang Diyos. Kung kiniklaim mo na ama mo ang Diyos, kapatid, meron siyang authority sa buhay mo na sawayin ka, ituwid ka, disiplinahin ka, kasi tatay natin siya. Amen ba tayo dyan? Amen. Pastor, parang ayoko nang tawagin tatay ang Diyos para hindi ako niya matuwid. Sinong tatay mo? 2 lang. 2 lang mo ang ama. Ama, spiritually, 2 lang mo nag-claim na sila yung mga magulang. Diyos at ang Diablo. Okay? Tiisin ninyo ang hirap tulad ng pagtutuwid ng isang ama. Dahil ito'y nagpapakilalang kayo tinatanggap ng Diyos bilang mga tunay niyang mga anak. Isipin niyo ang pakiramdam na ituring ka ng Diyos na tunay na anak. At ang Diyos sa langit ang iyong tatay. Kapatid, name it. Ano ba ang mamanahin mo pag tatay mo ang Diyos? Siya ang lumikha ng langit at lupa. It means ikaw yung tagapagmana nito. Kaya lang itong sanlibutan, hindi na ipapamana ng Diyos kasi tutupukin niya to sa apoy. It means ang ipapamana niya sa iyo, yung tunay na kaharian sa langit. Isipin niyo, ginawa ka niyang anak,
Si Jesus Christ ang kanyang bugtong na anak, pero tinanggap mo si Jesus Christ, ginawa kanyang anak, isinama kanya sa tagapagmana. Sabi ko, Lord, grabe naman. Ginawa mo na nga akong anak, ginawa mo pa akong tagapagmana. Para package. Tama. Ginawa kang, anbawa, inampun ka. Pasensya sa word ha, kasi yun naman ang terminology sa atin. Tayo ho ay mga anak ng Diyos dahil inampun niya tayo. Ang tunay niyang anak ay si Jesus Christ. Inampun niya tayo, then ang sabi ng Panginoong Diyos Ama, may mana din tayo. Isipin niyo ho, inampun ka na ng Diyos, mas binigyan ka pa ng mana. Okay? Talagang para maramdaman natin talagang tunay tayong anak. Kung ang pagdidisiplina na ginagawa sa lahat ng anak ng Diyos ay hindi gagawin sa inyo, take note, hindi kayo tunay na mga anak, kundi kayo mga anak sa labas. Sino example natin dyan? Dalawa ho ang anak ni Abraham. Sino yung panganay? Ismael. Si Ismael. Ang panganay niya sa kay Agar ay si Ismael. Ano, kinukonsider yon bilang panganay tagapagmana. Pero dahil ho hindi siya yung pinangako ng Diyos, ang pinangako ng Diyos ay si Isaac, kay Isaac napunta yung lahat ng mana. Kasi si Isaac si Ismael ay anak sa labas. Take note, anak sa labas. Pero praise the Lord ho, pag naramdaman mo yung disiplina ng Diyos, naramdaman mong kinukorek ka ng Diyos, Lord, praise the Lord, tunay mo akong anak. Huwag lang po sana talaga makaramdam tayo, Lord. Lord, grabe na to. Grabe ang ginagawa kong mali, pero wala kang pakialam sa akin. Yun o i-question mo, anak ka ba talaga ng Diyos? Sabi ko sa inyo, ako bilang pastor, nagkakasala ako. At syempre ho, dahil tao may laman, malimit pa rin magkasala. Pero alam kong anak ako ng Diyos kasi tinutuwid ako ng Diyos sa maliliit at malalaki kong mga ginagawang kasalanan. Praise the Lord ho. Kasi bakit po? Buhay ang Diyos na nagmamahal pa rin sa akin. Anak niya ako eh. At patuloy ko siyang tatawagin na tatay. Ganda kanina ng kanta na, narinig niyo yung kanta? There is no greater love like this, like yours. Wala daw humihigit na pag-ibig katulad ng pag-ibig ng Diyos. Amen. Kanino niya binigay yung pag-ibig na hindi matatagpuan sa sanlibutan? Sa iyo at sa akin. Nasabi ng tao, kahit anong hanap ko sa sanlibutan, hindi ko makikita ang pag-ibig na kagaya nito. Pag-ibig na kahit ikaw ho ay marumi, pag-ibig na kahit ikaw ay nagkakamali, ang Diyos willing ka pa rin tanggapin. Ganyan katindi yung pag-ibig na sabi ng lyrics. At hindi yan kayang ibigay ng sanlibutan. Dahil sa sanlibutan ho, mamali ka ng konti, condemn ka na agad. Kay Lord ho, dahil sa grasya at biyaya ng Diyos, pag nagkakamali ka, paglapit mo sa Diyos, ang tingin sa iyo ng Diyos ay si Jesus. Kaya ka malinis kay Lord. Kaya ka malinis pagharap sa Diyos kasi sa dugo ni Jesus. Na nag-o-overflow sa iyong buhay kasi tinanggap mo siya. Yan yung mga wala sa sanlibutan na meron ka. Amen po ba? Amen. Kaya dapat po pag nakakagawa ng kasalanan, huwag ka lalayo sa Diyos, magpus lalo ka pang lumapit sa Diyos. Amen o? Okay, pangatlo. Sabi dito ho, God discipline us because He wants us to become respectful and submissive. Alam naman natin ho eh. Isa sa motibo ng mga magulang kung bakit dinidisiplina ang anak para lumaki yung anak na mayroong paggalang. Sino dito yung naiiyak? Pupunta ka sa isang bahay, dala mo ang anak mo, tapos yung anak mo walang respeto. Sino ang mapapahiya? Yung magulang. Alam niyo, sabi dito, para maging matutong magrespeto at matutong magpasako. Okay, sabi dito, tingnan niyo, balikan natin. Hindi ba dinidisiplina tayo ng ating mga magulang at dahil diyan ay ginagalang natin siya? Sila. Alam niyo, kami sa Gigante, sa De La Cruz, may nakita kaming part na maganda. Kasi lumaki kami sa disiplina, grabe respeto namin sa mga magulang namin. Nagtagumpay mo sila? Nagtagumpay. Kasi yung ibig sabihin, tama ang disiplina nila. Mga magulang, i-apply niyo yung pagdidisiplina. Paano niyo malalaman na tama ang pagdidisiplina niyo? May bunga yan ng paggalang. Paano malalamang mali ang pagdisiplina? Kapag kabaliktaran na nangyari. Dinisiplina mo, lumaya sa inyo, dinisiplina mo, pero nagrebelde sa iyo, ano tawag doon? Hindi ko sinasabi maling disiplina, pero kasi nga mundo ngayon iba na. Pag ang anak mo ay may barkada, yari ka. Mahirap magdisiplina na ang anak ay may barkada. Kasi pag lumayas na sa inyo, pupunta yan doon. May lakas na ng loob O ngayon, kaya na niya, hindi na siya maglalayas. Pupunta na siya sa cellphone. Alam niyo mga kamatakan, kaya na mabuhay kahit cellphone lang kaharap. Walang pagkain, fasting na isang linggo, walang problema. Walang usap mama, walang usap papa, okay lang. Kausap ko siya. Cellphone lang, sapat na.
Sabi ko lang, mahirap na talaga magpalaki ng mga anak. Sabi dito ho, hindi ba upang tayo mabuhay, mas mararapat na tayo pasakop sa Diyos na ating Ama, sa Espiritu. Mga kapatid ho, pag lumaki tayo ho, may paggalak sa mga magulang natin, praise God. Tama yung ating ho pag-raise sa ating mga magulang, ng ating mga anak. Okay, praise God ho, sabi dito. Okay. Pang-apat, sabi dito, God discipline us to purify us from sin. Yan ang isa sa pinakamatinding dahilan ng Diyos kung bakit tayo dinidisiplina. Una ho, dahil mahal niya tayo. Isa sa pinakamatindi ho, ay yan ho, para malinis tayo sa ating mga kasalanan. Okay. Sa loob ng maikling panahon, dinidisiplina tayo ng ating mga magulang para sa ating ikabubuti. Yan, sabi kanina ni Sir, kaya para sila'y mapabuti, kaya dinidisiplina. Gayun din naman, itinutuwid tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo maging banal tulad niya. Pag itinutuwid ka ng Diyos, it means gusto ng Diyos na maging banal ka, gusto ng Diyos na mamuhay ka na maayos, kagaya ng ginawa niya kay David. Si David ho, kung hindi siya sinaway ng Diyos, kung hindi siya dinisiplina ng Diyos, marami pa siyang gagawing kalokohan. Pero dahil lumatinding disiplina ang nangyari kay David, natuto siya at wala ka nang mabasa sa Biblia na si David ho ay gumawa pa ng ganung uri ng kasalanan. Effective pa rin ho ang pamalo. Honestly speaking ho, effective pa rin ang pamalo. Hindi effective ho ang kurot. Hindi effective ang kurot. Wala yan. Nagkakaroon sila ng immune sa kurot. Pero yung pamalo, magkakaroon sila, may takot pa rin yung mga bata sa pamalo. Okay? Asa na ba tayo dito? Parang, parang hindi parusa, disiplina pinag-uusapan natin dito. Ayan. Last na ata ho ito. Okay. Sabi dito ho, bakit tayo dinidisiplina ng Diyos? God discipline us to keep us on the right path. Ayan. Isa sa dahilan ng Diyos, kaya niya dinidisiplina ang mga anak niya, sabi dito, habang tayo tinutuwid, hindi tayo natutuwa. Wala ditong masaya habang pinapalo. Tama po ba? Nung pinapalo ka, agal pa ka ng agal pa. Sino dito ganun? Pinapalo ka, tawa ka na tawa, alam mo, asar-asar ang magulang mo, lalo kang ampasin. Pero sa totoo lang, according sa Biblia, hindi tayo natutuwa habang tayo ho ay sabi dito, habang tayo tinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. May something sa emotion natin na talaga ho nagpupumiglas, umiiyak tayo, ini-express natin na masakit kung nasaktan ka, pero tama lang yun. Okay? Ngunit pagkatapos niyon, mararanasan natin ang kapayapaan, bunga ng pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Gusto ng Diyos na makita ang mga anak niya lumalaki, nagmamature, na maayos, nasa tama silang landas. Subukan nyo mga magulang, ang anak nyo huwag nyo disiplinahin. Pag yan nagkaroon ng pamilya, wala silang alam na disiplina. Ang Diyos, pag tinutuwid ka, alam nyo ang maganda sa Diyos, ipapaliwanag niya sa iyo kung bakit. Kung hindi man niya ipaliwanag, kalaunan, natututunan mo, yun ang sabi ng Biblia. Ayan, meron pa bang isa? Ayan po. Pagkat lahat ng mahal niya ay tinatama ng daan, tulad ng anak, minamahal, sinasaway ng magulang. Balikan ko lang, kapag ang mga magulang natin, wala nang kapakipakialam sa atin, it means hindi niya na tayo mahal. Mga anak, mga dalagat binata, naniniwala ko hindi na sa inyo effective yung pabalo. Nakakahiya naman. Tapos may nakakita ka klase ka, pinalo ka. Ano mangyayari sa school? Siguro pinaka-effective mo sa mga anak, yung heart to heart. Gina-apply niyo po ba yun mga magulang? Heart to heart, may kasama pa rin pamalo. Yung anak ay 21 years old. Nagigigil pa rin yung, kung ano pa rin yung 5 years old, nagigigil. Yung 20 years old, ganun pa rin yung gigil na magulang, tapos may dala pa rin pamalo. Hindi na ho ganun ha. Dito na ho papasok yung maturity na pag-uusap. At syempre ho, nasisigawan pa rin. Hindi mawawala yung pagsisigaw. Pastor, grabe naman yung magulang ko naninigaw. Ano gusto mo? Sigaw o palo? Sigaw na lang. Pero alam nyo ba, mas masakit yun? Sino dito nakaranas ng ganon? Binulyawan ka ng magulang mo. Mas masakit yung kaysa pamalo kasi ito ang tinamaan. Tama? Ano yung nagpatuto kanina? Yung puso daw ng pastor ay nandun sa bulsa yung patay, yung binaril. Ito, grabe. Kaya lang, mga kapatid, pag tinamaan ng puso, wag magtampo. Lalo kung magulang ang nagsabi. Kasi mahal ka niyan. Mahal ka niyan. Parang pastor, gusto ko mamaya kausapin yung anak ko. Sige, kasi mahal mo siya. Pero kung gumagawa ng kalokohan, tapos hindi mo kinakausap, ikaw. Baka magulang ka lang, pero hindi mo siya mahal. Tayo bilang tayo mahal ng Diyos. Kaya nga pag nagbabasa ka ng Bible, naranasan niyo bang sermon na ng Diyos sa Biblia? Nagbabasa ka lang.
Lord, excited ako magbasa. Magbasa mo, ang dami yung sinabi ni Lord. Puro sermon. Oh. Tama, lalo sa mga matatakaw. Meron ba dito? Alam niyo ba sa Bible, pag nagbasa ka, matakaw ka? May mabasa ka dyan. About sa katakawan. Yung tamad. Sorry. May mabasa ka. Sabi ng Panginoon sa Biblia, yung mga tamad. Huwag pakainin ng taong tamad. Lord, ikaw ay ako nakabasa, tamad ako. Pakamot ka eh. Paniner mo ng Diyos, true biblical. Ano pa po? Ang dami ho. Sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia, maraming sermon na maririnig mo dyan. So, tinatama ng Diyos ang mga anak niya dahil ang Diyos gusto kang itama ng daan, dahil ang plano ng Diyos sa atin, someday, yung daan na tama na binigay niya sa atin, yun din yung maituro natin sa iba. Amen. Okay, reminders, mga paalala. Kawikaan, chapter 12, verse 1, ito advance na to, nung Sunday ko pa sinabi. Sabi dito, ang taong may unawa ay tumatanggap ng payo, ngunit ayaw paalalahanan ng matigas ang ulo. Pasensya sa word sa English po niyan, stupid. Ang taong matalino, pag tinutuwid, una nananahimik, kasi nakikinig. Tinatanggap ang payo. Pastor, yung anak ko, napakatalino. Bakit po? Ay nakikinig, hindi nahimik. Tumutulo lang ang luha. Tapos, lumayas. Ang ganda na lang umpisa mo na. Alam mo, kung tumutulo ang luha, nakikinig sa'yo, i-consider mo siyang matalino, tapos niyakap ka pa, pero yakapin mo rin. May mga magulang, matitikas din, pasensya na, magulang naman. Sermon na, talaga todo na sermon, tapos inalisan. Walang reconciliation na nangyari, yakapin mo pa rin. Kasi nga, ang magdudulo tayo, bakit kita dinidisiplina? Number 1, dahil mahal kita. Ang taong may unawa ay tumatanggap ng payo, ngunit ayaw mapalalahanan ng matigas ang ulo. Kitang-kita sa mga anak kung sino matitigas ang ulo. Pabungad pa lang, tinawag na magulang, sasabihan pa lang ng sermon, yung anak nagbumulong-mulungod na, nagkaganon-ganon na, ang sarap pampasin. Okay, may isa pa palang verse. Sabi dito, ang anak na may unawa ay nakikinig sa kanyang ama, ngunit walang halaga sa palalo ang paalala sa kanya. Mga kapatid, wag naman sana tayong yung una't pangalawa. Sana ho tayo yung mga anak na kinukonsider pa rin natin, Lord, kaya ako tinutuwid na magulang ko kasi mahal na mahal nila ako. Kaya ako nila tinutuwid dahil someday, magtutuwid din ako ng iba. Alam nyo, kung nalaman agad natin yung word na sowing and reaping, noong pa lang nagtanim na ako ng sobrang makikinig. Ganun ang buhay, ganun ang cycle ng buhay. Pero sabi ko, Lord, talagang ang pagdidisiplina, hindi basta-basta siya mauunawaan unless nandun ka na sa posisyon. Ito ho, kinukwento ko sa inyo, mga magulang, kinukwento sa anak, someday, hindi nila yan talaga na-appreciate. Someday, pag magulang ka na, ikaw na yung makakaunawa. Kasi ikaw na yung magtuturo. Sana maunawaan nyo habang maaga pa. Kawikaan, chapter 10, verse 17, ang nakikinig sa payo ay nasa daan ng buhay, ngunit ang ayaw sumunod ay tungo sa pagkaligaw. Isa sa pinaka-miserableng mangyayari sa mga taong ayaw tumanggap ng payo, napapalihis sila ng daan. At ang problema, pag napalihis ng daan, sa mga babae, maaga sila nagiging mga magulang. Ang hirap, sa totoo lang mo, mahirap ma-appreciate yung turo sa atin, pero once na kung ikaw ay matalinong tao, inabsorb mo yung turo sa'yo, disiplina sa'yo, then someday, ikaw ang magpapatotoo. Buti na lang. Ano bang gusto mong sabihin someday in the future? Buti na lang o sayang? Buti na lang. Yung mga anak ng mga magulang na sumusunod sa kanilang mga magulang, sasabihin niya someday, buti na lang nakinig ako sa magulang ko. Yung mga anak naman na hindi sumusunod, sayang kung nakinig lang ako. Kaya lang tapos na po ako. Okay hamon. Tanggapin natin ang disiplina at pagtutuwid sa atin ng ating mga magulang sa lupa. Yan ang number 1. Tanggapin natin. Lord, ito yung mga magulang ko na binigay. Alam niyo ba, ang anak daw ho sa mga magulang, ang tawag dyan ay treasure. Number 1, huwag niyo kakalimutan mga magulang na ang anak niyo ho ay yan ay treasure. Kayamanan dapat sa inyo yan. Kaya nga may pagmamahal. Pag dinidisiplina mo ang anak mo, ituring mo pa rin siyang yaman, kaya huwag mo siyang didisiplinahin ng sobra. Baka naman mabasag. Pangalawa, tandaan mo na ang iyong anak, mga magulang, yan ay regalo ng Diyos. Treasure, tapos regalo. Kaya kailangan mo siyang ingatan. Kaya mga anak, ito naman ang sinasabi ko sa inyo, yung mga magulang, regalo din yan ng Diyos sa atin. Kaya hanggang kung buhay pa mga magulang ninyo, ituring nyo silang blessing. Na kapag may sasabihin sila sa inyo, para bang sila yung mga matatalinong tao, na pag may sinabi sa inyo, absorb.
then kailangan mo i-appreciate natin yan. Okay? Higit sa lahat, ang disiplina at pagtutuwid ng ating Ama na nasa langit, dahil Ama natin siya at mga anak niya tayo. Huwag na huwag yung kakalimutan yan. Kawikaan, balikan ko lang, dito tayo magtatapos at mag-pray. Aking anak, ang saway ni Yahweh ay huwag mong mamalitin at ang kanyang pagtutuwid ay huwag mong itatakwil. Pagkat ang lahat ng mahal niya ay itinatama ng daan, tulad ng anak na minamahal, sinasaway ng mga magulang. Praise God sa mga magulang mo na patuloy na nag-a-apply pa rin ng disiplina. Saludo po ako sa inyo. At doon naman sa mga magulang na parang tumigil na, mga magulang, huwag kayong titigil sa pagdidisiplina. Kasi parang sinabi mo sa sarili mo, ititigil mo na yung pagmamahal mo sa anak mo. Amen po ba? Kahit may edad na sila. Kahit hindi mo naman sila mapalo, pero mga kapatid, ang sabi sa disiplina, ito'y instruction, ito'y correction. Amen o? Yan ang mensahe ng Panginoon sa araw na to, accept God's discipline and correction. Pwede po ba natin palakpakan ng malakas Lord? At sabihin, maraming salamat.